yung buong hotel ho, mga kababayan. At ito nga daw, merong mga nakitang dokumento. May na-recover na ebidensya sa hotel room na tinulungan. Umpisa pa lang. May mga na-recover na ebidensya. Di po ba, mga bossing? Exciting. Palalim ng palalim. No? Nung una ho, mga kababayan, yung hotel, ayaw pumayag. Ayaw pumayag, ayaw makipagtulungan, kesyo daw data privacy, etc. At chuchuchu, kaya lang, pag mga ganyan hong sitwasyon, kaya ba nila ang gobyerno at kaya ba nila nasuwayin po ang batas? Hindi, di ba? Kaya ayun po, yung kwarto, no, na pinag-check-inan po nitong si Yusek Cabral, mga bossing, talagang hinalughugo nila. At ang sabi nga ay mayroon daw May na-recover na ebidensya sa hotel room na tinuluyan ni dating Undersecretary Catalina Cabral kaugnay ng kanyang pagkamatay ayon sa NBI. Sinusuri na rin nila ang selfie ng kanyang driver at ang Ayan. Di ba? viral dashcam kung saan Ayan. Ako naisip ko ho din yun no? Yung unang nakita ko, yung selfie ho nung driver, ang unang pumasok sa isip ko, hindi kaya pampadagdag lang nila nito doon sa bigat na sinasabi nilang si Cabral talaga. Yung nandoon sa ilalim, si Cabral talaga yung nadisgrasya o tumalon doon sa bangin, no? Siyempre, para kumbaga, kung sakali man na maghinala, may duda ang mamamayang Pilipino dito sa pag sinasabi natin o palabas nating pagtalon. At least, meron ka selfie, ipapakita, ipopost mo yon. Na yan po, talagang umupo po yung amo ko dyan, di po ba? Ngayon, isa pa to. Hindi kaya, baka din. No, baka lang. Maaaring mali naman tayo na yung dashcam, kakuntsaba din. Sige, para maging dagdag na ebidensya, hagipin mo lang ng dashcam, etc. Kasi talagang hindi natin yan may iwasang isipin, lalo na po doon sa mga pagkilos po ng mga malapit kay Yusek Cabral. Di ba? Yung driver, nakakahilo yung kwento. Yung asawa, ayaw ipa-autopsiya. Ngayon yung labi, wala. Sarado, naka-lockdown, sabi ni Ma'am Neng Gigi. Di po ba? Para bumigat, may selfie. Yan. Nandun talaga sila sa lugar. No, para mas mabigat lalo. Merong dashcam na dadaan kayo, no? Tapos kukuhanin natin sa dashcam, tapos di ba? Pero yung pala nakapag-backdoor na, nasa ibang bansa na pala, pinapanood na pala yung mga vlog natin, Tapos tumatawa na, dito kami magpapasko. Di ba? Tuloy. ahagip siya habang nasa gilid ng bangin. Nakatutok live si Gino Gaston. Gino! Emil, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng NBI sa pagkamatay ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sandali po, sabi ni Bulakenya, no? Paano na sabi ng asawa na nadulas? Baka lang daw ho. Miski siya, hindi siya sigurado. Tapos nga makakalap ng search warrant ang ahensya para mangalap ng ebidensya sa loob ng hotel room sa Baguio City kung saan huli itong nag-check-in. Ayun, talagang may mga mas pa, no? Sa paghahalughog ng NBI sa kwarto sa hotel na tinuluyan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, mga personal na gamit at ilang dokumento ang kanilang nakita. Ayaw pa sabihin ng NBI kung gaano katimbang ang ebidensyang kanilang nakalap, pero may kaugnayan daw ito Talagang meron. sa investigasyon tungkol sa kanyang pagkamatay. May ilang pirasong dokumento that are subject to verification. Pero sabi ko nga, because we are at the discretion of the court now kung paano i-dispose yan, kung ano po. Ano kayang mga dokumento yun? Sa tingin ninyo, ano mga dokumento yon? No, mabibigat kaya yon? Mga listahan kaya ng mga pangalan ng mga tao na mabibigat? Na
sangkot do sa flood control kasi pwede pong pag-aralan yan mga bossing. Pwede pong pag-aralan na tipo bang, eto, si ganito, ganyan. Nako, ang dami pala, mabigat to. Pag nagsalita si Yusek Cabral, hagip na hagip ang pangalan nito. Tapos, makikita sa cellphone, no? Mapagtutog-matog pa po kung sino talaga yung mga persons of interest po, mga bossing. At ang number one nga dyan, itong si driver ho, mga kababayan. Ganun ho, no? Ngayon, may suicide note po ba na iniwan si Yusek Cabral? Disposition dyan. Kaya naman po, i-return muna natin ang search warrant. And eventually, after the return of the search warrant, we will be able to learn from the court kung anong dapat gawin doon sa mga seize items. Well, I couldn't say right now kung kasama yan o related yan. Pero ang masasabi ko lang po, mayroong kahit papaano is relation doon sa ating iniimbestigahan na kaso. We did not get any suicide note. Wala. Wala daw suicide note na iniwan si Yusek Cabral kasi di ba yung ibang mga nagpapatiwakal ho naglalagay ng suicide note. Kung ako eto, lagi naman si Mark Ramos laging nasa sitwasyon ng mga biktima at ng mga eto naman, kung ako naman ho ang nasa sitwasyon ni Yusek Cabral, kung napagdesisyonan ko sa sarili ko, no? Napagdesisyonan ko sa sarili ko, tatapusin ko na yung buhay ko, mag-iiwan ako. Ang iiwan kong mga bakas o isusulat na mga pangalan at mga ibubuko, syempre, ibubuko ko, ilalaglag ko na ho lahat yun. No? Pero kung wala lang banta sa aking pamilya, ayun. Pero kung may banta sa pamilya, iba pa din ho yun. Di ba? Baka hindi pa din mailaglag. Kasi mangangamba ka, patay ka na, iniisip mo pa, yung pamilya mo, baka isunod nila. Di ba? Kung ako, isusulat ko doon sa note lahat ng mga sangkot sa mga flood control na yan. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na batay sa investigasyon ay walang foul play sa pagkamatay ni Cabral. Pieces of evidence. Tingin ko hindi pa ho tapos yan, no? Kasi mga bossing, para masabi na may foul play ibinase po nila doon po sa physical. Kung may mga galos, kung may mga gasgas, at kung meron, yung tipo bang kasi pagka tayo nang lalaban, hindi natin mapansin. May mga nakukurot natin, yung kapag yung mga patulak-tulak, no, wala din daw ho, mga kababayan. Pero, mga bossing, paano kapag pinainom ng pampa-overdose para bumilis ang pintig ng puso? Hindi kayanin at bumigay. Yung mga ganun, di ba? Tapos kaya, yung nakita natin o yung pinakita nila na nahulog si Yusek Cabral doon, epekto na lang pala nung pinainom na mga gamot. Di po ba? Madami po talaga Mga kababayan, madami po talaga anggulo itong sitwasyon na ito. That were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin na masyado. Let the investigators makompleto yung kanyang investigation. No? Comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages. Kasama sa sinusuri ng Ito, yan, yung mismong NBI ang viral na selfie picture ng driver na si Ricardo Hernandez na nauna ng kinumpirma ni Remulla bilang authentic. Pati ang viral dashcam footage na nagpapakita nila kay Cabral na nakaupo sa concrete barrier sa Cannon Road malapit sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Ayan, iimbestigahan na din yan, yung picture at yung dashcam. Sabi